Hello, magandang araw muli mga kaibigan at mga kababayan. Sa oras na ito, tayo po muli ay pinagpala ng ating Panginoon sapagkat tayo ay binigyan ng pagkakataon na tayo ay muling makatunghay sa isang aralin na naman na nakasulat sa Biblia. Ngunit bago yan, tayo ay magpakinig muna ng isang tanging awitin. At habang tayo nakikinig, antabayanan natin ang ating paghahayag ng katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ito ay ating kailangan sa ating buhay, lalong-lalo na sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Samahan ninyo ako mga kaibigan at mga kababayan sa isang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisamata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Ang bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Salubungin natin siya. Tayo ay babaguhin ng kanyang kaluwalhatian. Tayo ay mabibilisan ng walang kamatayan. Tunay kay Jesus, tagumpay ay makamtan. Purihin ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, 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 darating na siya. Hallelujah, hallelujah, bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Sa isang haleluya, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap siya, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Okay? Sa oras na ito mga kaibigan, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, sa araw na ito kami po ay lumalapit muli sa inyo upang pasalamatan kayo o Diyos sa buhay at kalakasan na aming tinanggap mula sa inyo sa araw na ito. Pagpalain ang aming mga nakikinig sa oras na ito, gayon din kasihan ng inyong banal na Espiritu ang bawat isa, Panginoon, upang ang bawat salita na aming madinig buhat sa inyo ay aming maisakabuhayan hanggang sa pagbalik ng aming Panginoon. Ito ay aming dalangin, kalakip ng kapatawaran, saan kami nagkasala sa inyong dakilang kalooban, sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.
Ang ating paksa ngayong araw mga kaibigan ay may pamagat na dakilang pag-asa. Sa mundong ito ay maraming mga problema, maraming mga suliranin sa bawat araw kung saan tayo ay nabubuhay. Ngunit mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ay nag-iwan ng isang pangako sa Juan 14. Ang talata nito ay 1 hanggang 3. Sabi niya, "Huwag mabagabag ang inyong mga puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa akin sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroroon." Ito ang pag-asa na dapat nating panghawakan mga kaibigan, sapagkat ang ating mundo, sabi nga natin, ay nandito tayo sa walang pag-asa na palagi nating nararanasan sa pang-araw-araw nating buhay. Babalik po ang ating Panginoon, mga kaibigan at mga kababayan, sa kadahilanang hindi upang harapin muli ang kamatayan sa krus, kundi upang iligtas tayo sa ikalawang pagbalik ng ating Panginoon. Ating pakinggan sa aklat ng Hebreo chapter 9, verse 28, sabi ng ating Panginoon, "Si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya." Ito ang dakilang pag-asa mga kaibigan at mga kababayan, na ang ating Panginoong Hesus ay babalik sa ikalawa. Ano ang tawag ng banal na kasulatan sa ikalawang pagbalik ng ating Panginoong Hesus? Ating basahin ang ating mga Biblia sa Tito Kapitulo 2. Ang talata nito ay 13. Ang sabi ng ating Biblia, "Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo." Ang tawag ng Biblia sa ikalawang pagbalik ng ating Panginoon mga kapatid ay tinatawag na mapalad na pag-asa. At ang pag-asang ito, hindi lamang tayong mga Kristiyano ang naghihintay sa ikalawang pagbalik ng ating Panginoon, kundi maging noon pa ay ang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos sa panahon nila, ito ay mensahe na rin nila para sa atin, sapagkat sila rin, ang mga propeta at mga lingkod noon ng Diyos, ay naniniwala din na ang ating Panginoong Diyos ay babalik sa ikalawang bahagi. Pakinggan natin ang Awit Kapitulo 50, ang talata nito ay 3, sinasabi, "Ang aming Diyos ay dumarating at hindi siya tatahimik. Nasa harapan niya ang apoy na tumutupok at malakas na bagyo sa kanyang palibot." Atin pong nabasa mga kaibigan at mga kapatid sa aklat ng Awit, chapter 50 verse 3, na sinasabi na ang Diyos ay dumarating at hindi tatahimik. Maging sa isang talata ng Judas, Kapitulo 1, ang talata nito ay 14, ang sabi, "At sa mga ito rin naman si Enoch, sa ikapitong salinlahi mula kay Adan, ay nagpahayag na sinasabi, narito, dumarating ang Panginoon, nakasama ang kanyang laksa-laksang mga banal." So, ang dakilang pag-asa ng ikalawang pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo ay sinasampalatayanan o pinaniniwalaan maging sa lumang tipan, mga kaibigan. Paano ang magiging ikalawang pagdating ng ating Panginoon? Ating basahin ang ating Biblia sa Kapitulo 1 ng Gawa, ang talata nito ay 9 hanggang 11, kung paano ipinahayag ng mga anghel ng Diyos sa kanyang mga lingkod ang ikalawang pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi dito sa talata, "Pagkasabi niya ng mga bagay na ito,
Habang sila ay nakatingin, dinala siya sa itaas at siya ay ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatingin sila sa langit at siya ay papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit na nagsabi, "Kayong mga lalaki na taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong Hesus," sabi sa talata, "itong Hesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin sa inyong nakitang pagpunta niya sa langit." So makikita natin mga kababayan, ang isang eksena dito na ipinakita mismo ni Jesus nung siya ay umakyat sa langit, nakatingin ang kanyang mga alagad. Ang sabi ng anghel, babalik uli ang ating Panginoong Hesus kung paanong nakita nila na umakyat. Gaano karami ang makakikita sa ating Panginoong Hesus sa kanyang ikalawang pagbalik. Mga kaibigan at mga kababayan, sabi ng Biblia sa Apokalipsis, Kapitulo 1, ang talata nito ay 7. "Tingnan ninyo," sabi ng talata, "siya ay dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulos sa kanya, at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya." Pinatutunayan uli mga kaibigan at mga kababayan ng ating Biblia na ang ating Panginoong Hesus, maging sa kanyang pangitain ni Juan, nakikita niya ang ating Panginoon na dumarating na nasa mga ulap. At ang sabi ni John, makikita ang ating Panginoon kapag siya dumating ng bawat mata. So napakabuti ng ating Panginoong Diyos na nag-iwan siya sa atin ng mensahe ng dakilang pag-asa mga kaibigan at mga kapatid, na ang ating Panginoon ay muling darating para tayo ay kukunin. Ang sabi ng isa pang talata upang magpapatunay na ang ating Panginoon ay muling babalik, ating basahin ang Mateo chapter 24, ang talata nito ay 27. Sabi nga dito, "Sapagkat gaya ng kidlat na nanggaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng Anak ng Tao." So napakaraming talata mga kaibigan at mga kababayan sa Biblia na naghahayag na ang ating Panginoong Hesus ay darating sa ikalawang pagbabalik. Ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus ba ay magiging sekreto o tahimik na pangyayari? Hindi po. Ating basahin mga kaibigan ang aklat ng unang Tesalonika sa Kapitulo 4, ang talata nito ay 16 hanggang sa 17. Sabi nga nito, "Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ng Panginoon magpakailanman." Ang ikalawang pagdating ba ng ating Panginoong Hesus mga kaibigan ay magiging sikreto o tahimik na pangyayari? Hindi po. Sapagkat ang sabi ng Biblia na ating binasa, ang Panginoon bababa mula sa langit na may sigaw. Ibig sabihin, may ingay, mayroong tinig ng mga anghel at may trumpita ng Diyos. So mga kaibigan at mga kababayan, ang pagdating ng ating Panginoon ay hindi po sikreto o tahimik na pangyayari na hindi alam ng iba, kundi ito ay magiging isang pangyayari na napakasaya, sapagkat ito ay mayroong mga tinig ng kanyang mga anghel at may sigaw ng trumpeta ng Diyos. Ano pa? Sino ang kasama kapag dumating na ang ating Panginoong Hesus sa ikalawang pagbalik? Ayon sa Mateo Kapitulo 16, ang talata nito ay 27. Sino ang kasama ng ating Panginoon kapag siya ay dumating? Sabi rito, ating pakinggan, "Sapagkat darating ang Anak ng Tao na kasama ang kanyang mga anghel." Di ba po mga kaibigan? Doon sa unang Tesalonika 4:16 and 17.
bababa ang ating Panginoon na may sigaw at may mga tinig ng arkanghel. Dito po sa ikalawang bahagi ng Mateo 16:27, darating ang anak ng tao. Ang anak ng tao po ay ang ating Panginoon na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang Ama at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa mga gawa. Darating ang ating Panginoon, mga kaibigan, nakasama ang kanyang mga anghel sa ikalawang pagkakataon. At ang sabi ng talata, gagantihan ang bawat tao ayon po sa kanyang mga gawa. So mag-isip-isip na tayo, mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat ang ganti, alam naman natin na dalawa lamang klase ang ganti. Ito ay mabuti or ito ay masama. Ang sabi sa Mateo 24 verse 31, isusugo niya ang kanyang mga anghel. Sa kanyang pagdating, mga kaibigan, isusugo ng ating Panginoon ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Ito po ang mangyayari kapag dumating na ang ating Panginoong Hesus. Sa Mateo 24 verse 31, ang ating Panginoon ay mayroong command o isusugo niya ang kanyang mga kasamang anghel upang tipunin ang mga hinirang. Ibig sabihin ng mga hirang, mga kaibigan, mga kabayan, ito yung mga tao na sumampalataya na ang ating Panginoong Hesus ay darating. Sila po yung binabanggit na mga hirang. At sila ay titipunin mula sa apat na hangin, mula sa isang dako ng langit hanggang sa kabila. So napakabuti ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan. Kaya gaano karilag ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus? Sa Mateo 24 verse 30, patuloy na sinasabi ng ating Panginoon ang ganito, pagkatapos anya ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit, na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Magiging ganito, mga kapatid, ang eksena sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaya, mga kaibigan, mayroong babala ang ating Panginoong Hesus sa ating mga Kristiyano upang hindi tayo madaya sa mga maling pananampalataya, sapagkat ayon sa Mateo Kapitulo 24, ang talata nito ay 23, kung may magsabi at kung may sinumang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang Kristo o nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat nababasa natin sa Biblia, kanina ay sinasabi mismo ng ating basahin na ang ating Panginoon ay darating nakasama ang mga anghel. At ang sinasabi pa ng ating Biblia, mayroong mga tunog ng trumpeta at may mga sigaw. So kung ang sinuman, sabi ng talata, magsabi sa atin, narito ang Kristo o nariyan na, huwag ninyong paniwalaan. Ang paniwalaan natin ay babalik ang ating Panginoon na may malaking kaluwalhatian at may malaking bilang ng mga anghel. Ano ang mangyayari sa katawan? Halimbawa, kapag dumating ng ating Panginoon, ano ang mangyayari sa katawan ng mga matuwid sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Yung ibig sabihin, siyempre mayroong mga namatay na tao na mga mananampalataya. Anong mangyayari sa katawan ng mga iyon sa pagbabalik ng ating Panginoon? Ating basahin ang aklat ng unang Korinto sa Kapitulo 15, 51 mga talata hanggang sa 53. Ganito ang sasabi ng Biblia. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay magbihis
ng walang kamatayan. So ano daw ang sabi mga kaibigan? Kapag dumating na ang ating Panginoon, ang magiging eksena pala ng mga Kristiyanong namatay na hindi pa dumating ang ating Panginoon, at sa pagdating nito ay magkakaroon ng pangyayari na hindi pa natin nararanasan magpakailanman. Ang sabi nga dito, ang lahat ng mga tao ay hindi mamamatay. Kasi sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, may datnan pa siyang buhay. Sabi dito, hindi tayo lahat mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Babaguhin tayo mga kaibigan sa isang, gaano katagal ang pagbabago? Sa isang kisap mata. Gaano kahaba yung isang kisap mata? Napakabilis nun mga kapatid. At sa isang iglap. At sa huling pagtunog ng trumpeta, mababago ang ating mga sarili. Sabi ng talata. Ano ang pagbabago na magaganap dito mga kaibigan at mga kababayan? Ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira. Ibig sabihin, hindi na siya, dati kasi itong katawan natin nasisira, katulad ng nagkakasakit tayo, yan ang mga binabanggit dito. Halimbawa, tayo ay nagkakaroon ng mga sakit, no? Dito sa pagkabuhay na maguli, wala nang pagkasira ang sabi ng Biblia. At ang sabi rito, sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira. At itong may kamatayan, itong katawan natin na mamatay. At sabi niya, itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Ito po yung magaganap mga kaibigan. At dapat nating paniwalaan na ang ating Panginoon ay darating. At sa kanyang pagdating, babangon ang mga patay diyan sa libingan. Kasi namatay sila sa pananampalataya, ang tawag sa kanila ay namatay kay Kristo. Karagdagang talata dito sa Filipos 3, Kapitulo 3, talata 20 hanggang sa 21, ang sabi, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang nagbago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng kanyang katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Kita nyo mga kaibigan at mga kababayan, ang pagkamamamayan daw natin ay mula roon sa langit na ating hinihintay. Ano ang magiging tugon ng mga nawaglit sa pagbalik ng ating Panginoon mga kaibigan? Ay may dalawang klaseng ugali ng tao, masama at mabuti. At sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay mayroong hindi makasama sa kanyang ipinangako at mayroong makasama. Ibig sabihin, mayroong mawaglit at mayroong hindi. Ating basahin sa Apokalipsis 6:14 hanggang sa 16. Ang talata ay nagsasabi, ano ang magiging tugon ng mga nawaglit sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus? Ang sabi dito, ang langit ay nahawi na gaya ng isang balumbon nilululon, at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanyang kinalalagyan. Ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pinuno ng mga hukbo, ang mga mayayaman, ang mga malalakas, at ang bawat alipin at ang bawat malaya ay nagtago sa mga yungib, sa mga bato, at sa mga bundok na sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero. Mga kaibigan, tandaan natin na itong ipinahayag ni San Juan sa aklat ng Apokalipsis 6:14 hanggang 16 ay isang katibayan na ito ang mangyayari. Isa ito sa mga mangyayari kapag dumating ang ating Panginoon.
hindi lahat kasi ng tao ay naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Siyempre, alam naman natin, marami tayong masusumpungang paniniwala dito sa mundo sa ngayon. Mayroong hindi Kristiyano at mayroong Kristiyano. Dito lang sa larangan ng Kristyanismo, mga kaibigan at mga kababayan, ay maraming pagkakaibang mga paniniwala. Mayroong mga Kristiyano na hindi naniniwala na si Kristo ay babalik muli. Mayroon namang Kristiyano na naniniwala sa ating Panginoon, ngunit hindi lubos ang kanilang paniniwala, kumbaga hindi talaga ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dito sa ating binasa, mayroong mawawaglit, mayroong hindi makakasama sa ating Panginoon kapag siya ay dumating. Ano ang magiging tugon naman ng mga matuwid? Sa mga matuwid, ito ang kanilang tugon sa Isaiah chapter 25 verse 9. Ang sabi nga dito, at sasabihin sa araw na iyon, kapag dumating na ating Panginoon, sasabihin daw, ito'y ating Diyos, hinihintay natin siya, at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ito ang ating Panginoon, ating hinihintay siya. Tayo'y matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Yun yung mga bukang bibig ng mga taong matuwid kapag dumating naman ang ating Panginoong Hesus. So, kabaligtaran ito mga kaibigan at mga kababayan, doon sa mga taong nawaglit. Kasi ang sabi nila, dito, balikan natin ang bahagya. Ang sabi dito ng mga tao kapag dumating na yung ating Panginoon, kasi hindi sila ready. Mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero. Instead na magalak sila mga kaibigan, mga kababayan, sa pagdating ng ating Panginoon, mas piliin pa nila ang magtago at gusto nila doon sa mga bato na mahulog at sila ay itago ng mga nahuhulog na bato na yun. Ibig sabihin mga kaibigan at mga kababayan, napakalayo ng pangyayaring ito doon sa mga taong matuwid na naghihintay sa ikalawang pagbalik ng ating Panginoon. Sabi ng mga tao na ang tugon sa ating Panginoon kapag dumating sa ikalawa, ayon sa Isaiah 25 verse 9, sabi nila, ito ay ang ating Diyos, hinihintay natin siya at ililigtas niya tayo. So may katuwaan dito mga kaibigan at mga kababayan sa mga taong matuwid kapag dumating na ang ating Panginoon sa ikalawang pagkakataon. Ano naman ang dapat nating gawin? So kung mayroon tayong narinig na dalawang grupo ng tao na hindi maligtas at hindi makakasama doon sa langit, at mga grupo ng tao na may kagalakang naghihintay sa ating Panginoon, mayroong mga bagay na dapat natin isaalang-alang. Mga dapat nating gawin upang maranasan ang sukdulang kaligtasan ito. Ito ang paanyaya ngayon ng ating Panginoon, mga kaibigan at mga kababayan, para makamit natin ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan na inialok ng ating Panginoon ayon sa ating nabasa sa isang kisap mata. Pagdating ng ating Panginoon, babaguhin tayo. Sabi dito sa unang Pedro, Kapitulo 1, ang talata nito ay 7 hanggang 9, ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Ano daw ang sabi mga kaibigan at mga kapatid? Kinakailangan ang pananampalataya ay madalisay na mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, at mauwi ito sa kapurihan at kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Dapat magiging ganito ang response ng bawat mananampalataya. Kahit hindi daw natin nakita ang ating Panginoon, gayon man ay ating iniibig. Sabi pa, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. No? At
kayo'y nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Sa buhay Kristiyano, mga kaibigan at mga kapatid, hindi madali. Nandito pa tayo ngayon sa sanlibutan. Kaya ang mga nag-aapoy ng mga pagsubok ay ating mararanasan. Ngunit, ang pangako ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan. Sa kanyang pagbalik sa ikalawa, ay makakamit ng mga taong naghihintay sa kanya ang buhay na walang hanggan. No? Sabi nga dito sa Apokalipsis Kapitulo 3, ang talata ay 11, ako'y dumarating na madali. Sabi ng ating Panginoong Hesus, ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo na, upang walang makaagaw ng iyong korona. Mga kaibigan at mga kapatid, ito yung pagpapalakas sa bawat Kristiyano, na panghawakan daw natin ng matibay. Hindi lang basta humahawak tayo sa pananampalataya, kundi matibay ang ating pundasyon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi niya, itong pananampalataya ay panghawakan ninyo, sapagkat ito ay nasa iyo, upang walang makaagaw. Kaya maraming mga taong mga kaibigan at mga kababayan, sa pagdating ng ating Panginoon, ang mawaglit, sapagkat hindi nila pinanghawakan ang pananampalataya na nasa kanila na. Kapag dumarating ang pagsubok, sila ay gumigive up, mga kaibigan. Kapag dumarating ang mga problema, nagiging marupok sila sa mga bagay na yaon, at ang pananampalataya na kanilang taglay sa ating Panginoon ay unti-unti itong lumalamig. Mateo 24, ang talata nito ay 13, mga kaibigan at mga kababayan. Ang sabi ng ating Panginoon sa ganitong pangungusap, subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Mga kaibigan, mga kapatid, ang ating Panginoon ay darating. At sa kanyang pagdating, sabi natin kanina, bago dumating ang ating Panginoong Hesus, makakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Ngunit kailangan nating tiisin ito, sapagkat ang sabi dito, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos, at dito nagtapos ang ating pag-aaral. At ang pamagat ng ating paksa ngayon sa araw na ito ay ang dakilang pag-asa ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At sa kanyang pagbalik ay magkakaroon tayo ng tunay na pag-asa upang makasama ang ating Panginoong Hesus, at ang ating mga sarili ay ipinangako niya na siya ay babaguhin tayo sa isang kisap mata, sa isang tunog ng trumpeta, ang sabi. Sa ating pagtatapos, pakinggan natin ang isang awitin bago tayo manalangin. Ay lumalagaslas sa tabi ng bato, ito'y humahampas, patis na walang tigil sa pag-angos na kung saan marami ang nabubuhay, marami ring namamatay. Agos ng batis sa puri
tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos mga kaibigan at mga kapatid. Maraming salamat Panginoon Diyos sa mensahe ng ikalawang pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Ngunit bago ang mga bagay na ito, Panginoon, lumaranas ang inyong mga anak sa sanlibutan ng iba't ibang klase ng mga problema, mga pagsubok. Maaari po ba, Panginoon, na sila ay inyong tulungan sa magitan ng inyong banal na Espiritu na maging matibay ang bawat isa sa pagtayo diyan sa pananampalataya na amin pong pinanghawakan sa inyo. Maraming salamat Panginoong Diyos sa inyong presensya na patuloy namin naranasan sa araw-araw naming mga buhay. Gamitin patuloy kami Panginoon Diyos bilang mga lingkod ninyo upang ang inyong mensahe ng kaligtasan ay makarating sa maraming mga nangangailangan. At marami din salamat Panginoon Diyos sa buhay at kalakasan sa araw-araw ninyong binibigay sa amin. Ito ay aming hinihiling at nasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay. Itong ating programa Paghahayag ng Katotohanan ay patuloy nating papakinggan sapagkat marami pa tayong mga mensahe na mula sa ating Panginoong Diyos ang ating dadalhin dito at makinabang tayong lahat. Magandang araw sa ating lahat.